pero let's mastermind yan at may gusto lang ako i-share sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo lalo na kapag hindi pa kayo nagkakaroon ng income result, no? So yun. So kamusta naman? Kamusta ang Friday? I hope na okay naman kayo. Okay, so hintay lang tayo ng konting attendees habang sinishare ko to. Kapag nandito kayo ngayon, no, mag-comment kayo dyan para at least mabati kita. At ayun, para matulungan pa kita sa negosyo mo, no? So yun. So once again, pasok lang muna, no? Let's mastermind at may share ako sa inyo ngayon na pwedeng makatulong sa inyo lalo na kapag nahihirapan kayo mag-market, nahihirapan kayong mag-convince, no? Nahihirapan kayong mapansin ng mga prospect mo kasi sabihin natin, no, na yun, hindi ka pa kasi nagkakaroon ng resulta. Okay? At madalas yung favorite talagang tanong sa akin, no, as an entrepreneur, no, kung paano raw nila magagawa na mapansin sila ng prospect nila. So sige. So bati muna kayo diyan, no, para at least mabati ko rin kayo. Good evening sa inyo. Saan ka nanonood? At kung first timer ka ba dito sa mastermind session natin, no? So sige, wait lang ha. Share lang ako. And by the way, no, habang naghihintay, pag share mo to, itong video na to, no, share ko sa iyo yung isang step-by-step program na ginawa ko or step-by-step mini course na ginawa ko kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng sarili mong blog as soon as possible, no? Kaya kailangan mo lang siya sundan step-by-step. At bakit ito yung binibigay ko sa iyo ngayon? Kasi mamaya, magagamit mo talaga siya dito sa strategy na to, no, na i-share ko sa iyo this live video. Kaya share this video, no, para makuha mo yung bonus na yon. Okay? So, sige, wait lang. Refresh ka lang, ha? So, pasok lang muna kayo dyan. Sige, sige. Wait lang, ha? Ayan, dyan na pala sila Irene. Good PM, Irene. Si Freddy Villegas. Ayos, nakaka-relate daw agad. Ayos. Ayan, thank you doon. Sige, wait lang. By the way, mga ka-team ko, no, mamaya meron tayong webinar, no, members training webinar kung saan mas possible, no, na iting makakatulong sa iyo para dumagdag yung sales mo. Okay? At saka kung paano mo magagawang umaksyon yung prospect mo, kung ano man ang gusto mo sa kanyang pa-action. Mag-like man siya, mag-share, mag-comment, or bumili man siya or sumali sa team mo, no. I believe na ito rin kasing ginagamit ko mismo. Okay? So, magkakalimutan mo yung 9 PM, meron tayong training, ha? Sa mga ka-team ko. Yan. Okay, na-share ko na. Yan. Okay, ayan na. Sila Neil Yanto, si Joey from Balintawak. Ayos, okay. First time daw si Hazel. Okay, welcome Hazel dito sa ating coaching mastermind, no? Ayan. So, by the way, tanungin ko lang muna sa inyo, no? Sino dito yung, kasi iba-iba rin yung mga natutulungan ko, no? Minsan may mga networker, minsan may mga internet marketers, minsan may mga affiliate marketers, minsan mga direct sellers, no? So, tanungin ko lang muna kung sino dito yung networker, sino yung affiliate marketer, okay? Sino dito yung nag-email marketing, no? Or sabihin natin internet marketer or online seller, no? Sabi mo lang dyan kung networker ka, sabi mo networker, kapag internet marketer, affiliate marketer, no? At least malalaman ko kung ano. Kasi actually itong mga bagay na to, pwede ito sa'yo. Okay, lalo kung nagbebenta ka online, no? May binibenta kang product at doon mo kinukuha yung income mo. Okay? So yun. So basically, no, dito sa ating business kasi, napakahalaga talaga, no? Napakahalaga na makuha mo yung atensyon ng mga prospect mo. Okay? Sobrang importante yun dahil doon mo makukuha yung dito kasi, no, kung saan nakalagay yung attention, okay? Kung saan nakalagay yung attention, doon napupunta yung income. Okay? Kaya kung bakit gano'n, kaya nga katulad, 'di ba, kapag nanonood tayo ng TV, 'di ba, bombarded tayo ng mga advertisement, no? Kaya yung mga ganung mga bagay, kaya kasi yung mga company na yun, yung mga products na yun, okay, talagang inaagaw yung attention mo. Siyempre kasi ang kailangan nilang makuha yung attention mo para mag-last sa sa utak mo, para kapag bibili ka na, sila agad yung maiisip mo. Ganon din sa business natin, no? Yung mga prospect mo kasi dito sa business natin, no? Yung mga prospect mo kasi means nagre-research minsan. I mean, most of the time pala, no? Most of the time nagre-research yan, nag-internet shopping yan. Okay? Pero once na nag-decide sila na bumili, kailangan makuha mo 'yon.
Okay? Kailangan makuha mo yung attention niyo, kailangan makuha mo yung na sa'yo siya bibili. Okay? Kaya, para magawa mo yun, no, kailangan lagi mo nakukuha yung attention niya. Okay? At para dito, no, para magawa mo yung step na yun, ang pinaka madaling paraan para makuha mo yung attention ng isang prospect ay pag-usapan mo sa social media, sa Facebook Live, sa email marketing mo. Kailangan magagamit mo to, no, kapag nag-online marketing ka. Pag-usapan mo ay resulta. Tapos magawa mo yung resulta na yun, mapasimple mo. Kapag na-combine mo yung dalawang yan, no? Kapag na-combine mo yung dalawang yan, results and simplicity, kuwang-kuwang mo yan, 100% attention yan, no, para sa prospect mo. Ngayon, maraming nahihirapan dito dahil yun ano, sinasabi nila, no, na yun, paano yun, Raymond? O sige, gets ko na, no, kailangan kong makuha yung attention ng prospect ko. Pero paano yun? Paano yung kapag wala pa akong resulta? No, so, share ko lang sa inyo yung mga mismong ginawa ko dati, no, nang hindi pa ako nagkaka-result. Kasi kapag hindi ka pa nagkaka-resulta dito sa business na to, no, nakaka-relate ako sa'yo. Actually, yun din kasing kwento ko dati. Pero may isang strategy or isang pamamaraan lang akong ginawa, no, para magawa mo rin siya. Okay, yan, si Irene pala, networker talaga siya, no, so offline dati. Ngayon, online na siguro, no, kasi nakikita ko yung mga post mo. Si Sol from Hong Kong. Yes, so yun, thank you. Thank you sa paggamit itong Friday nyo, no? Thank you sa pag-spend nyo nitong Friday na to dito. Okay? So yun, anong ginawa ko dati, no, nung hindi pa ako nagkaka-result at saka nagagawa kong makuha yung attention ng prospect ko, no? Actually, siguro narinig nyo na rin ako ituro to dati, no, sa mga Facebook Live Mastermind, no? Mag-focus ka dun sa mga mini results. Okay, isa yun. Ngayon, paano kapag ganito, no? Kasi minsan madalas sa mga sitwasyon sa atin ay yung katulad, 'di ba madalas naman ng turo, 'di ba, kapag nagturo ka ng income result, makukuha mo agad yung attention eh. Okay? Talagang madadali ang ka-i-convince sila. Okay? Pero ganito yung ginawa ko dati, no? Actually, tawag dito sa strategy nito ay lifestyle marketing. At madalas nakikita nyo to sa social media. Okay? Ayan, si Freddy raw, previously offline, now online networker. Ayan, Freddy, I believe magagamit mo to, no? Lalo na online mo na siya ginagawa. Pati sa offline din, pwede mo rin siya gawin, no? So, to. Dati kasi, no, nagsimula ako dito, naalala ko yung nag-unemployed din ako, tapos ginawa ko rin tong business na to. Okay? So, dati, kesa pag-usapan ko, katulad sinasabi ko sa video ko, no? Kasi sabihin ko na kumita ako ng ganito, yung ganyan, no? Kasi hindi ko pa pwedeng sabihin yun. Kasi hindi pa ako kumikita. Diba? At mostly, yun yung madalas na fear ng mga networker, yung madalas ng fear ng mga internet marketer, no? Na magsabi ng mga tungkol na, siyempre naman, diba, ayaw nyo na magsinungaling, diba? So, ang pwede mong gawin, ganito, no? Katulad, pag lumabas kami ng family ko, no, kumain sa labas. Okay, vini-video ko yun, no? Tapos yun yung sinasabi ko, yun yung parang mini success ko. Kasi, nung nagtatrabaho pa ako, no, nung may work pa ako, hindi ko yun nagagawa. Okay? Hindi ko yung nagagawa dahil sobrang busy sa trabaho, no? Katulad, makasama sa mga family outing, yung mga ganun, no? Yung makalabas, makapunta sa mga restaurant kasama yung family ko, makapunta sa mga outing, yung mga ganun. Hindi ko siya nagagawa dati nung nagtatrabaho ako. Okay? Kaya ang ginagawa ko dati, nagvi-video ako or nagba-vlog post ako, nagpi-picture, nagsi-selfie kasama yung family. Tapos sinasabi ko lang, ito yung para sa akin, no? Ito yung parang itong success para sa akin, no? Na may time ako kasama yung family ko. Ngayon, wala akong binabanggit na income, no? Wala akong binabanggit na income, wala akong binabanggit na ako yung nagbayad, yung gano'n. No? Sinasabi ko lang yun. Okay? Yun yung mga time, no? Kasi kailangan talaga makagawa ka ng paraan kung saan makuha mo yung attention ng prospect. Ito yung nakakatuwa dito. Nung nangyari yun, actually, di naman ako nagsisinungaling yun, nung time na yun, no? Sinasabi ko lang talaga, no? Wala naman akong binabanggit na income result kasi kapag nagbanggit ako ng income result, nagbanggit ako na binayaran ko to, no? Hindi, yun yung pagsisinungaling talaga. Okay? So, ano mo magagawa, no? Focus on the result that you're feeling. Okay? Focus mo yung happiness na nararamdaman mo. Okay? Kasi sa total ng katulad, nagkaroon ka ng oras kasama yung pamilya mo. Isa na yung mini result. At ito yung nakakatuwa dito. Nung ginawa ko tong strategy na to, nakapag-attract ako, mas nakinig sa akin yung mga employed. No? Yung mga employed na gusto magkaroon ng oras kasama yung family nila.
Hindi nila iniisip kung magkano nakinita ko, no? Hindi nila tinatanong kung magkano nakinita ko. Gusto lang nila, sinabi lang nila, gusto rin nila na magkaroon ng ganong klaseng buhay. Nakasama yung family nila. Okay, minsan yung mga OFW, minsan na-attack ko rin, no? Sabihin, gusto ko makauwi na ako dyan para makasama yung family ko, no? Hindi nila iniisip kung magkano nakinita ko. Hindi nila iniisip kung top earner ba ako, no? Hindi nila iniisip kung magkano yung binayad ko dun sa kinainan namin, no? Hindi nila iniisip, ang iniisip lang nila, gusto nila magkaroon ng oras kasama yung family nila. Okay? At para sa kanila, yun yung result na gusto nilang makita. Yun yung result na gusto nilang makuha. May mga ibang mga tao, gusto talaga ng resulta yung pera. Okay? Pero, paano mo magagawa na makinig pa rin sila sa'yo, no? Mag-focus ka dun sa mga mini result na meron ka. Katulad, ikaw, sabihin natin, no, ikaw, kasi ito yung madalas sa kwento, no, mga nag-start dito sa business na to, yung unemployed, tapos wala pang resulta, nag-resign sa trabaho, tapos hirap na hirap siya, no, dahil yun nga, hindi siya kumikita, no, pinapagalitan na siya ng family niya, inaaway na siya, yung mga ganun, no, maghanap ka na ng matinong trabaho, madalas ganun yung kunikwento, di ba? So, ang pwede mong gawin, kung anong meron ka ngayon, di ba, as entrepreneurs, kailangan din natin maging resourceful, no? At yung time na meron ka kasama yung family mo, isa na yung resource, isa na yung resources na pwede mong gamitin sa marketing mo. Okay? Hindi mo kailangan banggitin na ikaw yung nagbayad, no? Hindi mo kailangan banggitin yung mga ganung mga bagay. Sabihin mo lang na masaya ka kasama yung family mo, no? Para sa mga tao, napakaganda ng resultang yon. Okay? Kaya yun kasi alam mo, yung ibang tao kasi pumapasok dito sa business na to, hindi para magkaroon ng maraming pera. Okay? Hindi magkaroon ng maraming papel, no? Pero ano yung makukuha nila dun sa perang yun? Yun yung kasama yung family nila. Okay? Yung ganon. So hindi wala ka namang pang-hype ang ginagawa mo doon, no? Ano lang talagang selfie ka lang, no? Masaya ka lang nakasama yung family mo, which is normal na ginagawa natin sa social media. 'Di ba? So, paano mo i-take advantage yung ganun? Lalo na sabihin natin wala ka pa talagang resulta, no? Ang pwede mong gawin ay katulad kapag lumabas man kayo, 'di ba? Madalas naman lumalabas din ng mga siguro ng family mo or ng kaibigan mo. Kapag OFW ka, baka kumakain kayo minsan sa labas. Or sabihin natin, kapag umuwi ka, no, kung OFW ka, umuwi ka, nakasama mo lang yung family mo, yung gano'n. Yun yung focusan mo, yung result na yun, na nakasama mo yung family mo. Okay? Doon ka mag-focus muna. Okay? Hanggang sa, alam mo, nagkakaroon ka na ng followers, fina-follow ka na nila, to the point na mataas yung tiwala nila, hanggang sa mag-click sila sa affiliate link mo, mag-click sila, papunta doon sa blog mo, kung saan mo man nilagay yung product mo or business presentation, or yung parang hanggang sa ma-curious sila sa'yo at makuha mo yung attention nila. To the point na, alam mo yung kapag lagi ka nagpo-post sa Facebook, alam nila na matutulungan mo sila. Alam mo yung, basta makuha mo lang yung attention nila, no? So, yun yung isang step na pwede mong gawin kapag wala ka pang income result. No, ganun ko rin ginawa yung business ko. At ito rin yung nakakatuwa dito. Okay? Si Mirasol daw, wow, ang ganda rin video. Thank you, Mirasol. I highly appreciate yung sinabi mo, no? Thank you. So, yun yung isang step, no? Ngayon, pangalawa, ano naman yung isa pang step na pwede mong gawin kapag wala ka pang income result? Sabihin natin talagang hindi ka maka-selfie, ayaw mo talaga yung gano'n, no? Pero isang paraan na yun, no, na ginawa ko talaga dati. Okay? Basta wag ka lang magbabanggit ng income result. Wag ka lang magbabanggit kung nagbayad ng buong kinainan nyo. Wag ka lang magbabanggit yung nagbayad, yung nag-outing kayo, no? Yung mga ganun mga bagay, no? Mangyayari yun, of course. Hindi yun pang-hype. Okay? Basta sinasabi mo lang nakasama mo yung family mo, masaya kang kasama mo, kwento mo lang nung mga times na nagtatrabaho ka, tapos ngayon kasama mo na yung family mo, no? Kwento mo lang yung mga ganun mga bagay, no? Pero wag ka magbabanggit na ikaw yung nagbayad, yung binayad ko. Wag mo sabihin na, grabe, naalala ko dati, nagtatrabaho ko, ito nang kinikita ko, ngayon ito nang kinikita ko, dahil dito, binayaran ko na yung buong outing na ito. Wag ganun kapag wala ka pang kinikita. Pero kapag kumita ka na, syempre okay lang na sabihin yun, no? Kapag kumikita ka na. Pero syempre, kapag wala pa, wag muna, no? Maging happy ka lang kung ano yung meron ka ngayon. Magre-resulta yan, yung mga mini results mo, magre-resulta yan into your goal, no? Yung goal na ikaw na nagbabayad talaga sa lahat, no? Talagang may mga steps kang kailangang gawin, eh. Okay? Kasi may mga ibang mga tao, alam mo yun, na nabubulag doon sa bigger goal nila. Doon lang sila nakafocus, kaya iniisip nila wala silang resulta na kukuha.
pero sa totoo lang, meron silang resulta na nakukuha katulad yun. No? Ngayon, ano yung pangalawa? Pangalawa, kapag naging active ka sa negosyo mo, okay, kailangan maging active ka sa negosyo mo, no? Kasi once na naging active ka sa negosyo mo, no, doon ka magkakaroon ng mga mini results. Ito na naman yung mini results. Kasi sa totoo lang guys, no, gusto ko lang maging diretso sa inyo. Gusto ko lang maging straightforward sa sinishare ko sa inyo. Kasi ito talaga nag-work para sa akin. Ito yung parang nag-springboard, no? Or ano ba tawag sa ganun? Para naging stepping stone ko from no result, walang resulta, doon sa may resulta na. Okay? Gusto ko i-share sa inyo, be transparent para sa iyo. Kinukwento ko sa inyo yung mga mismo nangyari sa akin para magamit mo rin sa negosyo mo. Okay? Para magkaroon ka ng first result mo at alam mo na yung gagawin mo. Okay? Ngayon, pangalawa, maging active sa negosyo mo. Once na maging active ka sa business mo, yun na naman, magkakaroon ka na naman ng mini result na yan. Ano yung mini result? Katulad yun, nung time nga na wala pa akong vlog, kaya pinapashare ko sa iyo to. Kasi ito yung pwedeng maging first mini result mo. Okay? Sabihin natin talagang empleyado ka, hindi mo kaya talagang mag-resign. Siyempre, hindi ko naman ina-advise na yun yung best option, di ba? Kung malakas ang talaga ang loob mo. Okay? Pero siyempre, kailangan alam mo kung ano yung magiging risk. Okay? So, ang mangyayari, kapag naging sobrang active ka, no? Naging sobrang active ka sa business mo, magkakaroon ka ng mga maliliit na result kung paano mo ginagawa yung negosyo mo. Okay? Katulad, ako, vlogging, no? Vlogging, more on vlogging ang ginagawa ko. Okay? Ang pinakaunang result na maliit na nangyari sa business ko ay nagkaroon ako ng first vlog ko. Tapos yung first vlog ko, since meron na akong unang vlog, pwede ko na ituro yun at pwede ko na ipakita sa maraming tao na may vlog ako. So, tinuro ko step by step in video. May mga software kang magagamit na free, katulad ng OBS. Dati wala ko eh. No? So, ang hirap dati, talagang nagbayad pa, nangutang pa ako para makabili ng software na yun. No? Pero ngayon, nakakatuwa dahil may OBS software na katulad ng Open Broadcaster software ata yun. Okay, pwede mo i-search yun sa Google, OBS project, no? I-search sa Google. Parang free screen recording software siya na pwede mong gamitin. No? So, totoo lang, mas madali na talaga mag-business ngayon kaysa nung dati. Pero yun, ang ginawa ko, nung nagkaroon ako ng vlog na yun, tinuro ko yung step by step in camera. Okay? Ni-record ko yung computer ko, nagtuturo ako paano mag-vlog. At dahil doon, tumaas yung trust ng mga prospect, nakuha ko agad yung attention nila, no? 100%. Kasi yung mga taong yun, gusto rin nila magkaroon ng vlog. At nakita nila ako someone na techie, nakita nila ako someone na alam paano gumawa ng vlog. At dahil doon, no, tumaas yung trust nila sa akin at nakuha ko yung attention nila. Nangyari madalas, katulad yung business, katulad itong mga taong mga to, madalas mga networkers, mga internet marketers, no? Tapos meron silang isang company na pinopromote. Ang nangyayari madalas, katulad nagsara yung company nila, gusto nila naman nila sumali sa isang company or sa isang upline. Sino agad iniisip nila? Yung tao na tumulong sa kanila. Mostly, syempre natulungan ko sila mag-vlog, 'di ba? So, sa akin sila sumasali. No, sana nakikita nyo kung anong behind the scenes nangyayari sa business ko, no, para magamit nyo rin kung paano nyo siya gagawin. Lalo kung litong-lito ka pa. Okay? So, yan. Ayan, si Hazel daw may natututunan. I'm glad na nakakatulong to, Hazel. Kahit first time mo, I'm glad na may, yun, na may napupulot kang ideas dito, no? Okay, si Martin, nandito yan. May question si Irene, pero sige, sagutin ko muna, no, Irene. Ay, sagutin ko yan mamaya, no? So, yun. Yung mga dalawang bagay na pwede mong gawin kapag wala ka pang income result, no? Pwedeng, kung ano yung meron ka ngayon, be resourceful. Kung ano yung mga resultang meron ka ngayon, katulad ng time. Kapag may oras ka, parang resulta na rin yan na gusto ng ibang tao. Kapag unemployed ka, tapos networker ka pero hindi ka kumikita, okay? Pag-usapan mo yung time na meron ka. Pag-usapan mo yung reason kung bakit, anong experience mo dati na wala kang time, ngayon may time ka na. Okay? Pero wag mo muna pag-usapan yung mga failures mo. Wag mo muna pag-usapan yung frustrations mo, no? Katulad, hindi ka pa kumikita yung mga gano'n, no? Ayaw ng mga taong makarinig ng mga gano'n, no? Siyempre, mag-focus ka dun sa mga bagay na meron ka. Be resourceful, di ba? Nga tayo as an entrepreneur. Nababasa niyo sa iba't ibang books, di ba? Anong gagawin ng isang startup company, isang startup na entrepreneur.
ilista niya yung mga resources na meron siya. Okay? Dito sa internet marketing, pwede mo ilista yung yung oras na meron ka ngayon. Yun yung which is yung shinare ko kanina, no? Pangalawa, be active in your business. Kapag naging active ka, magkakaroon ka ng mga mini results, no? At hindi lang 'to nagwo-work sa online, no? Nagwo-work din 'to sa offline. Katulad sa offline, kapag araw-araw kang kumausap ng prospect, araw-araw ka nag-message, magkakaroon ka rin ng inquiry or magkakaroon ka rin ng mga nag-yes sa invitation sa opisina. Ngayon, pwede mo ituro yon yung paraan kung paano mo siya na-invite. Katulad, kahit best friend mo yan, no? Sabi natin, best friend mo, umoo. Ano yung paraan na ginawa mo? Pwede mo ituro sa sarili, pwede mo ituro yan, pwede mo i-post yan. At syempre, yung mga tao na interested kung paano matutunan yon, makukuha mo yung attention ng mga taong yon. Diba? So, mas makikinig sila sa'yo. Okay? So, yung mga ganun mga bagay, no? Depende kasi sa ano rin sa target market mo kung sino yung target prospect mo. Okay? Mostly kapag pinatarget mo, sabihin natin mga empleyado talaga, no? Yung mga empleyado, tapos gusto magnegosyo, pwede mong gawin yung step 1 na shinare ko sa'yo. Ano ba yung sa tingin mo mga resulta ang gusto nilang makuha? Ano yung mga resulta na pwedeng makuha nila dun sa business sa ginagawa mo? Okay? Ngayon, kapag naman ang focus mo naman ay sabihin natin makakuha ng mga matataas na trust mula sa mga may business na, no? Para at least kapag sakaling gusto nila magbukas na naman ng business or sumali na naman sa isang company, okay, ikaw yung agad makikita niya. Pwede mong gawin yung number 2. Maging active ka, syempre, kanino sila sasali? Doon sa taong marunong. Doon sa taong hinangaan nila, doon sa tao na binigyan, na nakatulong sa kanila ng solusyon or nakapagbigay ng solusyon sa kanila. Malaking chance na sa kanila kaysa kung kani-kanino lang na nakita nila sa Facebook. Syempre, kapag natulungan mo sila, mas lalapit yun sa'yo. At kapag ready na silang bumili, sabihin natin, nagsara yung company nila, nalugi sila, na-scam man sila, no? Dahil sabihin natin, na-scam nga sila, may mga ganun kasi nangyayari ngayon, no? Talagang, pero hindi pa rin sila sumusuko sa negosyo nila, pwedeng sa'yo sumali, diba? Kasi natulungan mo sila. So, yun yung mga dalawang bagay na pwede mong gawin. Okay, napuputol, no? So, medyo ano pa talaga, lagi ang desktop live. Pero yun, no? Yun yung dalawang bagay na pwede mong gawin kapag ginagawa mo yung business mo. Lalo na wala ka pang income result, no? Ano yung mga resulta na gusto makuha ng mga ideal prospect mo? Okay? At yun yung pag-usapan mo. Okay? Yun yung pag-usapan mo yung ano yung mga gusto nila. Kasi yung mga tao, no? Hindi naman nila, kahit sabihin natin na importante talaga, sobrang importante talaga ng pera, no? Pero hindi yan yung pinaka-end goal nila. Ang end goal nila kung ano yung maibibigay ng perang yun. Okay? At pwede mong pag-usapan yung time na meron ka sa family mo kasi pwedeng yun yung resulta na gusto nilang makuha. Diba? Na parang kontrolado mo yung time. Kasi kapag networker ka, kontrolado mo rin yung time mo eh. Diba? Kapag online marketer ka, kontrolado mo yung time mo. Affiliate marketer ka, kontrolado mo yung time mo. Okay? Kung full-time ka doon. Diba? So, yun yung mga pwede mong gawin. Okay, so yan. Okay, mga questions. Yan, si Irene nga may question. Kung may questions sa kayo, no, leave questions below para makapagbigay ako ng suggestions kung paano pa kita matutulungan. By the way, share this video, no, kasi kung sa tulad yung number 2, baka sabihin nyo kasi, paano ni Raymond, wala pa nga akong vlog, hindi ko pa alam kung paano yan. Kaya, yun yung first step na pwede mong gawin. Okay, yung isi-share ko sa'yo. Okay, kailangan mo lang gawin, i-share mo lang tong video na to para i-reply ko sa'yo at makagawa ka ng first vlog mo ngayon na pwede mong ituro agad at is makapag-attract ka ng mga interested na online marketers kapag yun yung target mo, interested na mga networkers kung yun yung target mo, yung mga interested na mga tao pagdating sa business sa ginagawa mo. Okay? At is meron ka ng first stepping stone. Kasi nung dati talaga, wala nagturo sa akin ng ganyan yung mga vlog, inaral ko lang siya. Pero ngayon at least may handa na ako para sa'yo, para pag-aralan mo rin siya, para makapagsimula ka, no? So, yan. Ayan, sabi ni Irene, yes, ang tanong na encounter ko, mga magkano na ba kinita mo dyan? Nakaka-nervous sagutin, lalo ala pang self-confidence. Okay, normal lang yan, Irene, no? Pero kailangan talaga makaalis ka dyan sa stage na yan. At paano mo magagawa yun, no? Pagdating sa ganyan, syempre magkakaroon din ng time na tatanungin ka kung magkano ng kinita mo dyan. Okay? Kapag baguhan ka pa lang sa business mo,
normally wala ka pa talagang resulta. Diba? Katulad, kakasali mo lang last month. Ang pwede mong gawin talaga ay ikwento mo yung mga tao na merong resulta. Kaya in-encourage ka namin, or in-encourage namin yung mga team members talaga, no, na umattend lagi sa mga webinars, sa mga training, sa mga announcement, dahil doon nila nakukuha yung mga storyang yun eh. Okay, katulad kasi kapag may resulta ka na, madali na sagutin yan. Pwede mo sabihin yung resulta mo talaga, pero kailangan ibalik mo ulit sa kanya yung tanong, no? Wag ikaw ibida mo. Kasi wala talagang, sa totoo lang, no, kapag tinanong ka ng prospect mo kung magkano nang kinita mo, wala talagang pakialam yan kung ano yung kinita mo. Ang tinatanong niya lang dyan, ang pinaka-tinatanong niya dyan, yung pinaka-objection niya dyan, magkano yung pwede kong kitain? Kikita ba ako dyan? Okay? So, ang pwede mong gawin, katulad, tinanong ka, di ba, na magkano nang kinita mo dyan? Pwede mo ka maging honest kung baguhan ka. Okay? Sa totoo lang, last month pa lang ako sumali dito sa business na to. Pero pwede ko rin, pero share ko lang din, no, yung kaibigan kong ganyan, ganito na dating ganyan lang siya, dating sabi teacher lang siya, no, dati, pero sinubukan niya lang din yung business na to. Tapos ngayon, kita na niya yung ganito. Okay? Ngayon, tanungin ko lang sa'yo, no, ano ba yung mas importante para sa'yo? Kung magkano ba yung kinikita niya o magkano yung pwede mong kitain? Okay? Same thing kapag ikaw rin yung tinanong, sabi natin kumita ka na, no? Pwede mo sabihin, actually ganito na yung kinikita ko. Okay? Pero para sa'yo ba? Okay? Tanungin lang kita, no? Diretsong tanong lang. Ano ba mas importante para sa'yo? Yung magkano na kinita ko o magkano yung gusto mong kitain sa negosyong to? Okay? So mangyayari, babalik sa kanya, siya yung bibida mo. Which is, kasi yun naman talagang objection niya eh. Magkano ba yung pwede kong kitain dyan? Sa kikita ba talaga ako dyan? Okay? So kailangan maibalik mo sa kanya. Okay, ngayon, siyempre sasabihin niya, baka 30,000 per month, yung mga ganun mga bagay, baka depende sa goal. Okay, that's good, no? Ngayon, ilang oras bang pwede mo ilaan, no? Ilang oras ang pwede mo ilaan para kitain yung 30,000 na yan? Okay, or pwede mong sabihin, dito sa business na to, tutulungan ka namin kung paano mo kikitain yung gamit ang negosyong to. Pero itanong ko lang muna, ilang oras bang pwede mo ilaan para gawin ito, para sundan yung papagawa namin sa'yo? No? So, nandun na, no? Nasa yun yung control. Okay? Kailangan ibalik mo sa kanya. Itong mga bagay na to, actually, tuturo ko to, no? Yung mga objection, kung paano mag-close ng sale, no? Ituturo ko yan bukas, no? Bukas, actually, may live seminar ako bukas, no? Ituturo ko sa mga nag-qualify doon, no? So, I hope yung mga nag-qualify sa strong seminar, no? Kita-kita tayo bukas, no? Yan yung ituturo ko bukas kung paano yung 6 steps yung sinusundan ko, at pwede mo siyang masundan step by step para may system ka. Kasi totoo lang guys, no? Pag kumakausap ka ng prospect, may system lang talagang sinusunod yan. Okay? Parang sa McDo, may system silang ginagawa. Diba? Anong order nyo po? Okay. Nag-order ka, diba? Ngayon, tatanungin lagi niya, diba? Gusto mo ba ng would you like upgrade or would you like to have large Coke and fries? May system silang sinusunod. Okay? Ngayon, pagkausap din ng prospect, may system din yan na sinusunod, no? Kaya, natutulong mo yung system na yon. Actually, hindi ka magiging parang robot, no? Kasi, may kailangan ka rin gawin na parang hindi magmukhang robot na parang alam mo yun na may kita pa rin niya. Okay, may kita pa rin niya na very willing ka to help, no? Na transparent ka pa rin sa kanya. No? So, yun, dituturo ko yun kinabukasan, no? Sa live seminar na gagawin sa may Mega Mall yun. Kita-kits doon guys, no? Yung mga nakapag-qualify. Si Orlando raw, tinanong ko may kotse na ako. Okay. So yung mga ganung mga klaseng mga questions, pwede ka rin maging honest, no? Kung wala ka naman kailangan itago sa prospect mo eh. Okay, pwede ka maging honest na ayun, sabihin mo na wala pa. Okay, pero pwede mong ikwento yung partner mo, no? Yung affiliate partner mo in network, yung partner mo sa networking business, no? Actually, wala pa, pero gusto ko na ikwento sa iyo itong kaibigan kong ganito, ilang months lang. Basta dapat totoo, totoo yung kwentong 'yon, walang barbero, walang hype na. Basta totoo talaga. Kaya kailangan maging active ka talaga, no? Maging active ka sa grupo nyo, maging active ka sa team mo, maging active ka sa webinars nyo, sa meetings nyo, makipagkilala ng mga affiliates nyo, mga top earners, kilalanin mo, no? Para magkaroon ka ng mga kwento, okay, na pwede mo i-share sa prospect mo kapag nagtanong siya. Okay?
Kapag ganyan may kotse, pwede ka sabihin mo sa kanya yung totoo. Kung may kotse ka man, edi sabihin mo may kotse ka. Kung wala, sabihin mo sa kanya yung totoo. Pero ikwento mo sa kanya tong kaibigan ko, yung ganyan. Pero tanong ko lang sa'yo, no, ano ba yung importante para sa'yo? Kung magkano na yung na-achieve niya at magkano na yung kinita niya? O kung ano yung pwede mong ma-achieve dito sa business na to o magkano yung kikitain mo dito sa business na to. Siyempre sasabihin niya, siyempre mas importante para sa akin yung magkano kikitain ko. Okay, that's good. No, ngayon, magkano ba yung gusto mong monthly income magkano ba yung monthly income na gusto mong kitain dito sa business na to? Mga ganun, no? So after nyon, nakokontrol mo na yung conversation, nakokontrol mo na yung negotiation, at nasa'yo na yung control, no? Nasa'yo na yung power. Kung, ayun, nasa'yo yung, basta dapat ganun no? Kasi, pag kumakausap ka ng prospect, parang ano yan parang nagbo-boxing kayo sa totoo lang, no? Para kayo nagbo-boxing yan. Pag nagtanong siya sa'yo, no? Para kang sinapak na malakas, no? Ngayon, kapag hinayaan mo na magtanong siya na magtanong sa'yo, talagang, gulpi ka. Ngayon, pwede mo na masagutin yung mga tanong niya. Pero to the point, kailangan kapag sinagot mo yung tanong niya, dapat may strategy ka behind that, no? Kailangan magawa mo na may maitanong ka ulit sa kanya. Okay? Yung ganong bagay. Okay? Old school na pakinggan, pero the one who's in control, the one who's asking the question is in control of the conversation, no? Medyo old school na siya, pero it still works, no? It still works. Okay? So, pagdating sa ganun, yun pwede mong sabihin na wala ka pang kotse, pero pwede mo ikwento to, yung kaibigan mo, na may kotse na dahil ginawa niya tong business na to, pero ibalik mo na naman, no, na ano ba yung mas importante para sa'yo? Okay? Kapag sinabi niya, syempre, mas importante para sa akin yung kaibigan mo na kumikita ng malaki. Parang sayang sa oras kausap nyo. Bakit ka pa magsa-start ng negosyo kung iba naman pala ang gusto mong yumaman, di ba? So, wala. Para sa akin, di-disqualify ko na yun. Sasayang lang tayo ng oras. No? Move on to the next prospect. Kasi syempre, kapag seryoso yun, sasabihin niya siya yung may kailangan, di ba? Hindi ibang tao. No? So, kailangan din maging kayo, observant din kayo sa prospect nyo, no? Kailangan pakiramdaman nyo kung talagang, alam mo kasi dito sa internet, may mga troll din, di ba? Yung mga, wala lang, ano tawag doon, di ba? Troll. Yun, nang titrip lang, di ba? Yung mga ganun mga bagay. Kailangan alamin mo kung seryoso ba talaga yung prospect mo or nantitrip lang. Mostly malalaman mo nantitrip lang yun kapag sobrang kinonvince mo yun. Pinilit mo siya. Okay? Katulad, nakaramdam ka na hindi talaga siya interested. Katulad, tinanong mo na, kamusta ka na? Yung mga tanong na okay lang. Tapos tinanong mo, parang tinanong mo tungkol sa trabaho niya, no? Tapos, parang nagkakwento siya. Parang hindi siya masyado nag-open na. Parang wala siyang pakialam. Masaya na siya sa trabaho niya. Yung mga ganong mga bagay. Ngayon, kapag kinulit mo pa yun tungkol sa business mo, yung mga ganong klaseng mga tao, okay? Talagang yun yung magiging troll yun minsan, no? Talagang pagtitripan ka. Talagang maigi. At sa total, matagal ko na hindi ginagawa yung ganun, yung qualifying, yung kamusta ka na, kamusta yung pamilya mo, no? Kamusta na yung trabaho mo. Hindi ko na masyado ginagawa yun kasi gumagamit na ako ng online tools katulad ng blogging, ng Facebook Live, gumagamit na ako ng landing page. No? Kaya naka-qualify ko na agad. Kaya most yung mga nakakausap ko is yung mga qualified na tao na talaga. Okay, mga nagtatanong sa negosyo ko. At yun, sana matutunan yun, no? Yung ganong klaseng tools. Okay, para makaligtas kayo sa mga troll sa internet. Okay. So, yun. So, yun, baka may mga questions pa kayo regarding dito. By the way, share this video, no, para makuha niyo yung free blogging bootcamp na hinanda ko para sa iyo. Iba ata sa inyo na pag-aralan na to, no? Pero malay nyo kapag ni-review nyo, may matutunan na naman kayong bago. Ngayon, yung goal ko dito kung ba't ko i-share sa iyo yan, para magkaroon ka ng mini result mo. Ng first mini result mo na nakagawa ka ng something na pwede mo nang i-share. Na yung credible ka nang ipakita yon, credible ka nang ituro yon kasi meron ka yon. Okay? Hindi mo magagawa, hindi na siya pang-hype. Okay? Hindi siya pagsisinungaling kasi meron ka na. Kaya credible ka na i-share yan sa maraming tao at makakapag-attract ka ng mga prospect na mahilig mag-vlog or gusto mag-vlog, katulad lalo na yung mga offline networker, no, na talagang alam nila yung power ng vlog pero hindi nila alam kung paano gawin. No, yun yung mga ma-attract mo mostly, no? Or yung mga tao na sabihin natin, mga empleyado na gusto matutunan ng vlogging, 'di ba? Yung alam nila na may income sa vlogging, 'di ba? Kaya yun yung mga ma-attract mo at malay mo, mapa-click mo sila doon sa business opportunity mo or mapa-invite mo sila doon, 'di ba?
So, at least yung mga gusto kumita sa online, ma-attract mo. May parang first step ka na pwede mong gawin. Ayan, si Hazel daw. Thank you. You're welcome, Hazel. Glad na nakatulong ako. Yan, si Reolyn, no? Hinahanapan ako ng cheque. Okay, so yun. Yun yung pwede kong i-share sa mga ganun, no? Maging honest ka lang talaga kung magkano na kinita mo or kapag wala ka pa talaga kinikita, mag-focus ka na, sabihin natin, kung baguhan ka talaga sa business mo, no? Yun. Okay, pero sabi mo lang na bago ka talaga sa business mo, kaya normally, hindi ka pa kumikita, pero gusto mo lang ikwento yung ganyan. Okay, yung ganun. Kapag matagal ka na sa business mo, tapos di ka pa rin kumikita, um, mas maganda kung i-shift na lang agad doon sa kwento, no? Kasi kapag ganun, parang, syempre magtataka yun, no? Bakit nga ba wala pa, no? Pwedeng sabihin na, inaaral ko pa kasi itong business na to, at baka busy ka, no? Maging honest ka lang din, baka busy ka sa trabaho mo. Possible na gano'n, no? Busy ka kasi sa mga anak mo, busy ka sa trabaho mo, kaya medyo napapatagal. Pero gusto ko lang ikwento sa kaibigan ko, na gano'n, no? So, maintindihan naman yung kapag talagang wala yung focus mo sa business. Okay? Kasi baka makarelate din siya dahil malay mo yung kausap mo, empleyado din. 'Di ba? Baka makarelate siya, kung sa bagay, ako rin naman busy din ako. Parang ganun. Or baka busy mother din yun, or busy father din yun, 'di ba? So, yan. Yan, si Freddy may sharing siya. Malaki na raw kinita niya sa offline, pero kaya nag-shift siya dahil gusto kong kahit nasa bahay lang habang nag-aalaga ng aking pasyente. Grabe, no? Grabe siguro yung mo, Freddy, no? Grabe yung sakripisyo mo na ginawa mo, no? Na sobrang busy ka, pero talagang, offline rin, no? Hirap ng ginawa mo, pero congrats na nagawa mo siya ng paraan. And yes, there's no harm naman in trying. Agree ako sa'yo dyan, no, Freddy. Kasi sa aralin at hindi mo sa aralin or hindi mo aralin ng online, ang magiging kawalan lang yan kapag hindi mo sinubukan. Kasi may mga ibang mga tao na gagamitin ng online. Okay? At maganda talaga, maganda yung benefits talaga ng online, sa totoo lang. Kasi yun na nga, mas kontrolado mo yung oras mo, sa yung pamilya mo. Okay? Mas nasa bahay ka lang, no? Kaya yun, no? Kasi hindi mo na kailangan mag full-time online para maranasan yun. Kasi katulad, para magkaroon ng malaking resulta. Kasi katulad niya, si Freddy, shinare niya, malaki-laki na rin daw kinita niya kahit offline. Okay? Kaya hindi talaga mandatory na online, no? Pero doon nagsi-shift no? Doon nagsi-shift yung business natin, no? Kaya yung mga nagsusurvive talaga ng entrepreneurs, yung mga marunong mag-adapt, no? Yung mga marunong mag-adapt sa changes. Katulad dati, si Bill Gates, 'di ba, sinabi na this business, yung business mo kapag wala sa internet, mawawalan ka ng negosyo. Ngayon, nararanasan natin ngayon yun, no? Kaya yung mga business ngayon, mga bagong business katulad ng Uber, internet na siya, app na no? Yung mga nagsusulputan ng mga bagong business, kasi mga online na, katulad ng Facebook, Google. Kaya nalugi yung mga nagstay pa rin sa offline, yung iba, no? Yung ibang business. Pati nga yung Jollibee, pati yung Pizza Hut, no? Pati KFC, may online ordering na di ba? Kaya nagsi-shift na talaga lahat Ayan, first investment daw ni Freddy, Wi-Fi. Tama yun. Okay, so yan, si Irene daw share kahapon, binigay ko na gusto niya sagot, like na link, sagot ng tanong niya, pero humiling pa na alad na daw, na di dadaan. Okay. So, actually, maganda na rin chance yan para i-qualify mo yung prospect mo, no? Kasi, ang prospect mo, kapag kailangan niya yan, gagawa siya ng paraan. Naalala ko dati, may nakausap akong prospect. Talagang pa siya, wala siyang internet, no? Wala siyang internet, tapos alam ko, busy siya na empleyado, tapos sa probinsya pa yon. Alam niyo naman sa probinsya, diba, ang hirap ng internet doon. Ang ginawa niya, pumunta pa talaga siya sa bayan para mag-internet shop, no? Mag-computer shop, no? Para lang panoorin yung sales video. Nag-pay in siya, no? So talagang doon pa lang makakwalify mo yung prospect. Kapag ganyan, hindi niya ginagawan talaga ng paraan, okay, na hindi niya ibig sabihin baka hindi pa siya masyado seryoso, no? Or hindi pa niya masyado kailangan. Curious lang siya.
Parang gano'n. Ngayon, paano mo magagawa na magiging curious pa siya lalo para gumawa na siya ng paraan? Yun yung kailangan. Lagi ka niya nakikita. Yung attention nga, no, nakukuha niya yung katulad, yung share ko sa'yo, yung 2 steps na pwede mong gawin kanina. Okay, para lalo siyang ma-curious sa'yo, lalo siyang ma-convince, lalo siyang masabi na grabe to, leader tong taong to Grabe to, marami itong nalalaman na. Sige na nga, mag-pay na nga ako, no? Sa tingin ko, matutulungan ako nitong taong to, no? So, yun. Be consistent. Sana ma-apply niyo yung 2 bagay na share ko kanina. Okay, dito sa ano. Be resourceful kung ano yung meron ka ngayon, yung pag-usapan yung mga resulta na yun. Okay? Tapos pangalawa, be active in your business. Dahil kapag naging active ka, magkakaroon ka ng mga maliliit na resulta habang ginagawa mo yung negosyo mo. At yun, pwede yun yung pag-usapan mo, pwede yun yung ituro mo. Kasi mga tao talaga, they want is result. Okay? Yun ang talaga, no? Yung pinaka ginagawa nila para makuha yung attention, okay, ay resulta. Yun yung mga pwede mong pag-focusan, no? Yung mga maliliit na resultang yun. Kapag wala ka pang income result, no? Kaya yun. Gandang hapon din, Mario. Ayan. Si Alan daw, good day. Good day din sa'yo, Alan. Pasensya na dun sa mga kakapasok lang, no? Kasi syempre wala naman ako announcement magla-live. Kasi ganito ako, guys, Pag may time ako mag-live, nagla-live na lang ako basta-basta, no? Wala talaga, hindi ko sinusunod yung parang sabihin natin yung best time para mag-live, no? Talagang, kasi nagiging replay naman siya, okay? At syempre, kasi pag isang bagay kasi, no, ganito, from experience din, no? Kapag ang isang bagay, nilagyan mo siya ng oras, ng time, lalo mong hindi siya gagawin. Okay? Katulad, balak mo mag-Facebook Live mamayang gabi. Okay? Mangyayari dyan, minsan magkakaroon ka ng time, parang tinatamad ako. Minsan magkakaroon ng time na parang, wag na lang kaya, bukas lang. No? Pero kapag, katulad, may idea ang pumasok sa isip mo ngayon, tas Facebook Live agad, no choice ka, kundi i-share na yon. Okay? So, sa akin, speed is power talaga. Gano'n mo kabilis in-implement yung idea, mas magiging effective siya, no? Kaya yun, kapag may natutunan ka ngayon, apply agad, and I hope na it creates massive results para sa'yo. So, yan, actually, yung katulad, sinare nga ni Freddy kanina, magandang ikwento yan sa Facebook Live, kung bakit ka nag-shift sa offline, but offliner ka, pero nag-shift ka sa online, no? Parang ganun. Yun yung mga pwede mong i-share, no? Katulad yun. May mga ibang offline marketer din, no? Or networker, or offline direct seller, no? Na makaka-relate dyan na ganun din. Sobrang busy sila sa trabaho nila pero nakikita nila yung hirap na mag-follow up sa mga prospect, yung rejection, yung konti lang nakakausap nila kada araw, 2 lang, 3. Okay? Yung mga pakiramdam na yun, no? Tapos mostly mga negative pa. Okay? Tapos, kapag yung business mo is about online business, maano rin sila, makaka-relate sila kung bakit ka nag-online, no? At malay mo, mapaklik mo sila dun sa link ng business mo na ginagawa na online, diba? So, yun yung mga pwede mong i-share, no? Yun yung mga bagay na nakakakuha ng atensyon ng mga target prospect mo. Kaya yung mga kwento na meron ka at yung mga resulta na nakuha mo. Katoy, nakakuha ka ng magandang resulta sa offline. Ngayon, yun yung resulta na nakuha mo, na nalulungkot ka dahil kulang yung oras mo kasi may family mo. Ngayon, ano na yung next na result na nakuha mo? Nag-shift ka to online at ngayon kasama mo na yung family mo. Yun yung naging resulta mo. No? So, yun yung mga pag-usapan mo, yung mga resultang yun. Kasi sa mga ibang mga tao, yun yung talagang hinahanap nila. Yung mga maliliit na resulta na yun. No? Kailangan lang talaga, alam mo kung sino yung target prospect mo at alam mo ano yung mga resulta na gusto nilang makuha. Okay? Mga tao, masisilaw yan sa pera. Alam mo, nakakasilaw naman talaga ang pera. Diba? Kapag may makita kang cheque, may makita kang papel na bill, no? Minsan makukuha talaga attention mo. Pero, mas mahalaga doon kung ano yung makukuha ng tao kapag ginamit nila yung perang yun. Papagamot ba nila nanay nila? Papagamot ba yung tatay nila? Papakainin ba sa magagandang restaurant? O masasarap na restaurant? Papapuntayin ba sa iba't ibang bansa? Mailibre ba yung mahal nila sa buhay? Mapag-aral ba yung anak nila? Okay? Depende sa prospect mo, no? Makapagtayo ba sila ng magandang negosyo? Marami. Depende kung ano yung target mo. Okay? So yun, by the way, share this video, no? Para makakuha na kayo ng first result nyo. Para at least may maituro na rin kayo at kung talaga
talagang wala pa talaga, sabihin natin talagang nag-action ka, wala ka pa rin makuha result, no, para sa'yo, baka ito yung pwedeng makatulong sa'yo, no, itong vlogging bootcamp. Okay? So, i-share mo na itong video na to para ma-reply ko sa yung link kung saan mo makukuha yon at matututunan agad. At para yun, ma-share ka na agad, no? At makakuha ka ng attention mula sa prospects mo. Okay? So yun, thank you for spending your Friday night kasama ako dito sa ating mastermind. I hope nakatulong ng maigi itong coaching na to. I hope nakatulong to para sa mga ipopost nyo, sa mga email na ilalabas nyo, sa mga blog post na ilalagay nyo, no? Na para makakuha ng attention. Focus on the results na gusto makita ng prospect mo, no? Yun yung pag-usapan mo. At make sure yung resulta na yun, meron ka ring resultang yun. Katulad kung time man yan, kahit hindi pa income result, pero may time ka, pwede nyo pag-usapan mo, no? So, yun. So, yun. By the way, dun sa mga naka-qualify sa Start Strong Seminar bukas sa Mega Mall, kita-kits bukas, no? Malupit ang i-share ko sa inyo yung exact 6-step system na sinusunod ko kung paano ako nakapag-close ng prospect sa business ko, paano ko nakokontrol yung conversation. I hope mag-take notes kayo doon, magdala kayo ng ballpen nyo, magdala kayo ng notebook nyo, i-take notes nyo yun, at ma-apply nyo siya sa business nyo. Okay? So yun, have a great day. God bless. Happy Friday. Once again, don't forget to share this video para makuha nyo yung vlogging bootcamp. And I hope magkita-kita ulit tayo next time sa ating mastermind. Once again, I'm Raymond Gerald Tabaque. Have a great weekend. Batiin ko lang yung mga umaten. Yan sila Joey, si Neil, si Freddy, si Irene, si Hazel, si Sol, si Mirasol, si Martin, si Orlando, si Reolin. Yan, si Ad. Yes, Ad, magkakaroon tayo ng replay, no? So, ayan. Si Alan, syempre, si Mario. Okay, you're welcome, Freddy. Thank you sa pag-share, Freddy, Irene. Salamat sa pag-share nyo. And by the way, kapag napapanood mo to sa YouTube, unfortunately, recorded version to. Kaya kung gusto mo maka-attend dito sa aming live mastermind, maggabayan pa kita ng maiga sa negosyo mo. Kapag may question ka, masasagot ko agad. Parang kanina si Irene, may question, nasagot ko agad. Feel free to add me up in Facebook, to follow me in Facebook para makuha mo yung notification at maka-attend ka rin dito sa ating live coaching. So once again, I'm Raymond Tabaque. Great weekend sa lahat sa inyo. God bless. Next time ulit. And yan. Bye-bye.